namamagnet siya. So, pagka bakal, tapos kinain ng corrosion yun, pagka tinatanggal ninyo, ginagamitan na ninyo ng magagandang gamit na, ayan, no? Para sa pangalis lang, kala mo, Allen wrench. Dumarating ang na habang niluluwagan ninyo, dahil sa sobra sikip niya, bumubusarga to, ayan, yung likod na yan. Bumibilog, sa madali salita, ayan. Ayan, itong likod na to. So, paano nyo pa aalisin? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, meron lang akong gustong i-share ulit sa inyo para sa mga nagdi-DIY o sa mga technician na rin na minsan nahihirapang magkalas ng expansion valve, mga lighter type, dahil minsan kasi nangyayari dyan, nagkakaroon ng corrosion sa thread. So pag nagkaroon ng corrosion yung thread, siyempre kahit pataka mo ng WD-40 o langis, hindi naman magpe-penetrate, lalo nakakabit pa ang expansion valve. So katulad din na nangyari din sa ginagawa ko ngayon, itong Wigo. Napakahirap alisin na nung isang bolt do sa expansion valve. Ito mga ka-vloggers, ito yung bolt nya na nakakabit dito sa expansion valve, no? Yan. So madali lang alisin yung sa ibabaw, yung gis lang na yung nakakabit pa sa sasakyan. Pero yung bolt na nakakabit dito sa thread na to, kinain na ng corrosion. Ayan mga ka-vloggers, sobra. So dahil etong mga bolt na kasama, mga stock to mga ka-vloggers, mga bakal lang to. Ayan tingnan niyo. Ayan namamagnet, ayaw humiwalay, namamagnet siya. So pagka bakal, tapos kinain ng corrosion yun, pagka tinatanggal ninyo, ginagamitan na ninyo ng magagandang gamit na, ayan, para sa pangalis lang, kala mo, Allen wrench. Dumarating ang na habang niluluwagan ninyo, dahil sa sobra sikip niya, bumubusarga to, ayan, yung likod na yan, bumibilog, sa madali salita, ayan, ayan, itong likod na to. So, paano nyo pa alisin kung nakabaon na rito? Nakabaon to, nakalapat dito yon. Paano nyo tatanggalin mga ka-vloggers? So pagka nangyari sa inyo yun na hindi na ninyo makalas, halimbawa itong ganitong nakabaon yan ganyan, hindi na ninyo matanggal, ang remedyo mga ka-vloggers, bibigyan ko kayo isang tip na naman para sa kalaman ninyo, para hindi kayo nahihirapan dyan mga ka-vloggers. Ito po, yung ginawa ko rito, dahil ito nga yung Wigo, ayan po, ito yung dashboard nyo, makakalas pa, hiwa-hiwalay pa mga ka-vloggers, ito yung evaporator nya. Hindi na matanggal to, sobra. Kahit tinadtad ko ng WD-40, langis, dinugtungan ko lang siya ng bolt sa dulo. Ayun, sa madali salita mga ka-vloggers, ganito. Dinugtungan ko rito, winelding ko. Tinakpan muna itong mga to. Lahat, may takip itong mga kabitan ng fitting, takpan nyo. Pati ito sa thread. Kung makikita ninyo yung pinag-weldingan, ayan, diba? So, dinugtungan ko para matanggal. Bolt mismo nilagay ko. Winelding ko na stainless. Kahit gaano kahirap yan. Tatakpan nyo itong evaporator pag welding nyo. Lalagyan nyo ng mga yero na hindi mapapatakan to. So, nung kabitan na ng bolt, madali na. Ayan, gis na millimeter lang, easy. So ngayon mga ka-vloggers, pagka nangyari ang ganyan, dahil nga puro bakal to, gawa sa bakal to mga stock niya ng tornilyo, papalitan na po ninyo yan mga ka-vloggers ng magandang klase. Ayan, eto puro stainless to. May mga number pa dito yan, may mga nakasulat pa sa likod. Hindi na mamagnet. Ayan po, nakita ninyo mga ka-vloggers, ayaw mamagnet. Samantalang tong kanya, sasama tong magnet, ay ang magnet mismo. Sumasama, namamagnet. Pero yung ikakabit ko po,
Oh, kahit anong gawin nyo, ayaw, oh. Dahil stainless to, mga ka-vloggers. So, once ikinabit na ninyo, tsaka pala, kaya ako kinalas to dahil pinalitan ko na ng mga o-ring yan. Puro bago na po yung o-ring na yan. Ayan, oh. Ayan, bago na lahat yan. Nakikita nyo. Ito yung mga luma niya. Oh, flat na sa panloob. Dahil makikita naman ninyo, yung panimula ng vlog, malangis, diba? Kinunan ko nga, tinutukan ko yon. Malangis po yung expansion valve. So, mahalagang mapalitan lahat ng o-ring doon, ha? So, ito. So, bago na yung o-ring na yan, malinis na lahat yan. Pwede na isalpak to. O, yun. Tapos, etong dalawang stainless na to. Bago na yan, ha? May langis na rin to. O, yan, ha? Kakabit ko na. Ngayon, mag-ang na isalpak to, mga ka-vloggers. At hindi na bubusarga yan, hindi na bibilog. Kasi stainless po yan, ayan, oh. Ha? Mag-fit na maganda ang mga tools ninyo dyan, ayan, oh. Hindi bibilog yan kahit kailan, ayan, oh. Kahit iwanan ko na siya, oh. Ha? Kakabit na lang yan at malapit na to. So, paano mga ka-vloggers? Binigyan ko lang kayo ng isang simpleng tip, technique na naman para sa mga ganito expansion valve na bumibilog yung ibabaw, ha? Talagang pahihirapan kayo basta ganyan, mga ka-vloggers, dahil kailangan dyan, ayan, bumibilog yung ganyan, no? Nawawala yung ganyan. Weldingan nyo na lang para matanggal po ninyo. Kailangan lang stainless welding rod at unti-unti lang, mga ka-vloggers. So, ano pa po sasabihin ko, mga ka-vloggers? Sana may natutunan na naman kayo rito sa simpleng vlog na to. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers, paalam. Simpleng tip lang po ito, napakahalaga naman. Bye bye.